Ito naman si Senator Ping Lacson, masyadong pa importante. Kung nafe-feel mo na para bang gusto mo na mag-resign, mag-resign ka na. Wala na problema yan. Okay lang sa amin yan. Di ba? Napakalaki ng ginawa mong perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Ikaw ang inaasahan na tutunton dyan sa Blue Ribbon Committee. Talagang tutumbukin yung mga mastermind. Anong ginawa mo? Stage mo ang hearing doon sa iyong partial committee report. Yan ang problema sa iyo, Ping. Kesyo, minsan nag-iisip na akong mag-resign dahil siya nangyayari. Mag-resign ka na, hindi ka kawalan. Isa ka pa sa paswelduhang wala namang pakinabang ang sambayanan. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pakinggan ho natin at sabay-sabay nating balagbagin itong si Ping Lacson dito sa interview niya sa StoryCon. Panoorin ho natin mga kababayan. Yay! At this may be late in Pakinggan nun natin magbulahan yung magkakanaratibo. Magkakanaratibo to eh. Oh. coming, pero nakikiramay ako doon sa pagyaon ng ina ni Ami. Thank you, Senator. Thank you for joining us, sir. First, let me get something out of the way first, Senator, which our producer wanted me to clarify. Meron na po ba kayong committee now that you are no longer in charge of the Blue Ribbon? Wala pa. Ongoing yung reorganization ng committee namin. No? Ina-elect kasi sa floor yan eh. What have you asked for? Wala. Biniro ko lang si Senate President Alan. Sabi ko, parang fishing na rin ako sa information. Sabi ko, kung hindi babalik si Bato, bigyan mo na sa akin yung public order. Pero that was said in jest. No? Para at the same time, I was trying to pick his mind, pick his brain kung babalik ba ulit sa Bato para bumoto kung sakali. I mean, safe to say naman, Senator, that we won't be seeing him back in Senate premises at this point, no? Because there's a manhunt going on, and they are applying for an Interpol red notice. So I think medyo Regina, we have yet to see that, ano? Kasi gusto kong tanungin to kay Director Matibag, Director Melvin. Kung maulit yung senaryo na pumasok, alam ba, binabauli sa isang sasakyan, biglang nagtatakbo papunta sa session hall, anong gagawin nila? Yan. Senate premises. Even after the session, nasa Senate premises. Gusto kong tanongin anong action ang gagawin nila? Kung sakaling dumating yung pagkakataon na bumalik, kaya nga, yun ang actually subliminally, yun ang iniisip ko noon, nung sabi ko kay Senate President Alan na kung sakaling hindi, kasi na-elect na siya. Siya yung unang-unang chairman ng committee na na-elect, nando siya, public order. So yun ang biro ko sa kanya. Pero at the same time, sabi ko subliminal, gusto ko makita ang reaction niya kung meron bang planong bumalik si Bato. Just in case, kasi remember, napaka-precarious ng kanilang numero, di ba? 12-11. Alam mo, maski it takes 13 votes to replace a sitting Senate President. But it only takes a majority number para makontrol yung Senate. Meaning, chairmanship ng mga committees, lahat ng motions, lahat ng galaw sa Senado, makokontrol ng 12. In case, nabanggit na rin ni Senator Erwin ito, na isa lang ang tumawid, magiging 12-11 in favor of the now minority bloc. So kung nandiyan si Senator Bato, hindi magiging 12-11 kundi 12-12. At kung halimbawa ang dalawa yung tatawid, magiging 13. Pero yun nga yung gusto kong tanungin kay Director Matibag. In case na mag-deja vu, o maulit yung ganong pangyayari, na biglang dumating si Senator Bato dahil merong threat sa leadership ng Senado, anong gagawin nila kung nasa loob ng session hall si Senator Bato? Pero sir, nasa loob ng Senado, wag na yung session hall, nasa loob ng premises ng Senado, nasa office niya, o nasa office ng Senate President, kung saan man, basta nasa loob ng premises ng Senado, ano yung gagawin nila aksyon? Yes, sir. Dapat malinaw sa kanila yun. Pero sir, let me also turn that question around. Kung si Bato bumalik for any reason, whether to vote on a new Senate President, presidency. Wala namang problema speculation lahat ng mga pinag-uusapan nila na yan. Pero eto, kahit na ika nga maka-Duterte tayo, sa tingin natin hindi na magpapakita si Senator Bato diyan. 'Di ba?
Ika nga, pagka nagpakita pa siya ng isang beses pa dyan, ano na yun? Parang meron ng mali kay Senator Bato de la Rosa. Alam na niya na talagang in full alert ang mga otoridad, kahit na naglipa yung mga adik, yung mga masasamang elemento sa kalsada, nakawan, di ba? Mga kalokohan sa kalsada, ang minamanhat nila si Senator Bato de la Rosa. Maliwanag pa sa sikat ng araw, maaninagan lamang sa ano yan, sa sasakyan, talagang ano ho yan, talagang aalarma yan sigurado, no? Kaya hindi na mo papakita dyan si Senator Bato de la Rosa. Sinasayang lang nitong mga tao na to yung kanilang oras para pag-usapan yung mga bagay-bagay na hindi na mangyayari. Yung kasi pagpapakita ni Senator Bato de la Rosa doon sa huling rigo doon sa Senado, talagang ano yun. Meron talagang napipinto talaga. Ramdam din ni Tuta Soto, di ba? Kahit siya ang interview niya. Kasi ang pagiging Senate President, naglilingkod siya sa kaligayahan ng kanyang mga kasama. Ngayong nangyari, hindi na sila, wala na sila sa majority, sila ang panibagong minority. Sa tingin natin base doon sa mga sinabi nitong si Senator Pia Cayetano, Senator Camille Villar, doon sa na-experience nila na hindi man lamang sila kinumusta nitong mga bitter na minority na to, malabo ho talaga na magkakarigo doon dyan. Sa tingin ko, kahit pitpitin pa nila yung itlog nitong ating kaasosasyon na si Senator Jingoy Estrada, ang ating Mother Earth, hindi naman yan bibigay basta-basta. Di ba Mother Earth? Or whatever, what do you think the Senate should do? Yun din ang magandang tanong sa leadership. Anong gagawin kung nandiyan sa amin? Knowing na active yung kanyang warrant of arrest from the Na dinayang ICC. TRO. Although, pwede natin sabihin, hindi pa nag-rule yung Supreme Court doon sa main case, sa main petition. Yes, sir. Ang dininay nila yung TRO. Kasi noon, wala naman nag-change eh. Parang pareho rin ang situation. Yeah. Kasi at that time, na nandyan siya, wala naman talagang TRO na nai-issue. Of course, between lawyers or among lawyers, ginagalang nila yung mataas ang paggalang nila sa Supreme Court kasi merong pending action to be taken ng Supreme Court. Minabuti nilang hintayin na muna yung kung madi-deny ba o mag-grant yung TRO. Yes, Pero kung yun nga, yung status ko ante, kung halimbawang wala namang nai-issue yung TRO, nangyari na in the past, ano? Pero Kung wala may kaibahan, sir. nai-issue na TRO at merong warrant of arrest, ibig sabihin, valid yung warrant of arrest. Kung kinikilala, despite 9851, yung provision doon na may surrender, maraming interpretation din. You can talk to as many lawyers, nakakakuha ka ng as many opinions. Pero Senator, that's basically a courtesy eh. Hindi naman siya, wala namang legal impediment. Yan. Abogado eh. That's basically a courtesy to the abogado Supreme eh. Court. And to add to that, sir, sir, to add to that, in refusing to grant a TRO for Bato, the court is basically saying, we are not stopping the arrest at this point. Even Papalot ko na rin yun. Kasi yet. kung ganyan may official word ng statement ng Supreme Court, saka yan na nga, meron ng ruling, di namin pipigilan, di ba nag-iba na yung circumstance from last week, saka ngayon, kung sakasakali, na sumipot nga uli si Senator Bato, meron ng ganyang Supreme Court, that's a local court, the highest court of the land, sinasabi niya, hindi namin pipigilan yung pag-aresto sa'yo. Di ba nag-iba na yung equation doon kung sakasakali? Totoo yun, you can say that, Ami, pero ang sinasabi ko kanina, the mere fact na hindi pa nag-i-issue ng TRO, parang walang impediment. Tulad na sinabi ni Ronald. Pwedeng arestuhin, yun lang, as a matter of courtesy, minabutin lang i-defer yung pag-aresto dahil nga meron pending petition na hindi pa nag-rule yung Korte Suprema. Ang sinasabi ko lamang, walang malaking kaibahan yung nag-issue ng TRO at saka yung hindi pa nag-issue ng TRO. Ang malaking kaibahan kung nag-issue ng TRO. Talagang wala yon, nakahold lahat yan until magkaroon ng final decision doon sa main petition. But sir, let me go back to my question earlier. Kayo po, as far as you're concerned, your own perspective, your own opinion, kung sakaling si Bato bumalik dun sa Senado for any reason, for whatever reason, what do you think the Senate leadership or the Senate as a body should do with him? Yung sa akin,
I'll follow what is yung nasa mga presidents namin. Kasi sa mga legal presidents o presidents sa Senado mismo, no, Senator Enrile, ang pag-uusap ni Senate President Salonga noon, wag lang hulihin sa session hall. Kasi parang hallowed grounds or sacred hall yung session hall. Wag namang bastusan na doon mismo restuhin. Hintayin nilang umalis sa session hall at gano'n ang nangyari. Senator Trillanes, gano'n din. Wag lang sa session hall. I suppose that's the pattern that the present leadership ng Senate o kami lahat should follow. Kasi Yes, may sir. mga presidents eh. Kasi maski walang nakasulat, walang cast in stone, at least meron tayong pinagbabasehan na mga nakaraang mga pangyayari. But Pero medyo, this is to lead the session. pero medyo unprecedented din to, Senator. Ha? This is crime against humanity. The first Asians to be charged. So it's not a simple case. Well, you can say that. Pero just to say, warrant of arrest pa rin yan eh. Whether it was issued by an international court, a foreign court, or a local court, pareho pa rin ang bisa niyan eh. Warrant of arrest yan eh. Yun nga, ayaw, Yun ang problema natin. Diyan tayo magkakaproblema. Kahit na ang nag-issue pa ng warrant of arrest galing Amerika, galing ano. Paano yan pagka si Marcos Jr. linabasan na ng warrant of arrest ng Amerika? Diba? O siya, ora-orada, pwede na natin siyang isuko doon. Pambihira nga. Sa bagay, marami na silang pera ngayon. Afford na nilang mag-hire ng malulupit na lawyer sa Amerika. Kung sakaling umabot tayo doon sa punto na ika nga, kailangan na natin silang isuko. Di ba may kaso sila? Pag binangga natin yan sa mga presidents, sa nangyayari sa nakaraan na mga senador na inaresto, ganun pa rin ang pagbabatayan namin. Kung ako yung tatanungin. Hindi, I only Yung meant, Senator, president that in this na case, sundin. the world is watching. Dahil it is a crime Well, you can against say that. humanity. Pwede masabi na Yes. our institution are protecting a criminal in the international criminal. Parang iba yung dating sa international community. Fugitive. He's not been convicted. Well, you can say that, Ronald. Pero sabi ko, a warrant of arrest is a warrant of arrest. Whether it was issued by a foreign court, an international court, or a domestic court. Maski halimbawa sabihin na nating local court o local yung warrant of arrest ang na-issue RTC natin. Ganun pa rin eh. Pwede pa rin tayong, pwede natin sabihin na minamanmanan o pinanonood tayo ng buong mundo na isang sitting senator, merong warrant of arrest na nasa loob ng Senate, na yan physically, pero hindi inaaresto. Hindi maaresto dahil nasa loob ng premises ng Senado. So ano bang gusto mong mangyari, Senator Ping? Arestuhin siya. Isang duly elected senator ng Republika ng Pilipinas dahil may warrant of arrest sa banyagang korte, basta-basta na lang natin siya ibibigay. Baka yun ang gusto nilang mangyari dito. Wala. Magagawa natin, di ba? Politika nga. Let me press you on that a little bit, Senator Lacson, because legally, there's no such thing as protective custody naman talaga. Just because he's in the Senate doesn't mean he's protected from anything legally. And so I guess to follow on from Ed and Ronald's point is that during the hours when Senator Bato was holed up in the Senate, and this is overnight, why didn't the minority bloc also protest that? Right? Because that is the people's house, as many people have pointed out. And the minority bloc in this case is a sizable group. And do you really need consensus within the Senate to be able to do something? Well, Regina, that's precisely the reason why Senator Bam Aquino filed a resolution as early as Monday. No? Na calling for a Senate inquiry para tingnan yung circumstances behind nung insidente noong May 13 at saka pati May 11. Yun din ang reason kung bakit nag-privilege speech sina Senator Erwin Tulfo at saka si Senator Rizon Tiveros. Dahil ang feeling nila, kaya nga nagkaroon pa ng other controversy dahil mali yung, magkaiba yung context at saka yung timelines ng dalawang senadora. Kasi yung kay Senator Rizon nga, maliwanag naman na kinu-question niya nga yung leadership, nagtatanong siya. No? I think nagtatanong is a better word. Kung bakit hanggang ngayon, ang trato natin, tayo mga senador, parang wala nangyari. Yun na nga yung reason ba't tumayo sila eh. Gusto na nga mayroong gawing aksyon
ang Senado dahil doon sa pangyayari noong May 13. Hindi nga pwede kasi nga may schedule. Nagkakaroon na reorganization. Pagka hindi nag-aayos, nagtatanong kayo, paano tayo mag-hearing? Paano tayo magkakaganito? Eh wala pang chairperson ng mga committee. Ngayong inaayos muna yung mga committee chairperson, nagkaka-reorganization, nagmamadali naman kayo, parang walang nangyari. Hindi, hintayin muna na kasi natin yung majority, naayusin nila yung mga dapat ayusin. Huwag kang mag-alala. May papatawag din natin niya si Melvin Matibag, okay? Yung kaguluhan, pati yung putukan. Madali naman. Tanong ko, Senator, kumusta na kayo ni Senator, Pia Cayetano? Nag-uusap na kayo? Senator, bakit hindi niyo naman kinamusta? Ha? Bakit hindi niyo Hindi pa kayo kinamusta, nakikita? Senator? Nagkumustahan Hindi na ko kayo, ganda po kayo Senator? kami, sorry. Ha? Nagkamustahan na Hindi kayo, ko Senator Pia? Yung witty question ni Amin, hindi ko nakuha, sorry. Oo. Senator, hindi na tinatanong ko, kumusta na kayo ngayon ni Senator Pia? Nagkamustahan na ba kayo? Simula nung last day ng session namin ng Wednesday, hindi pa naman kami nagkakausap, di ba? Wala siyang sagot dun sa pinost niyo na medyo matapang yung pinost niya. Hindi. Gusto ko lang i-point out na mali yung pagbibintang sa amin para bang Yes. ini-insinuate, no? Hindi naman siya, no? At the very least, si Senate President at saka si Senator Amy. Maliwanag yun, nakamonitor namin yung nangyayari doon eh. Na agad-agad nag-insinuate na iniwanan namin sila dahil alam na namin antemano na may mangyayaring gulo. To me, that's offensive, ano? Dahil para bang iniwanan namin sila sa ere. Napapanood naman namin na masasaya sila. Iniwanan nyo talaga sa air. Wala ka kayo dun eh. Nagpulasan kayo nung meron sila nabalitaan na susuguri na yung Senado eh. Tawanan. Facebook live nga eh. Naka-live streaming sila. Kanya-kanya, individual. Meron pa sila mga groupie na shot, may mga videos. Tapos kanya-kanyang salita para Sen Aimee, nagtatawanan daw kayo. nagbibigay ng kanya-kanyang account. So, at nagkakainan, nagkakape. So, yun lang naman yung pinanggagalingan ko. Bakit kami yung parang, kasi may narrative na ang ginagawa, lagi binabatok agad sa minority. Hindi, wala nang babato sa minority. Wala nang babato. Ang issue lang dito, napakatindi na nangyari sa mga kasama nyo. Yung dating parang walang nangyari para sa inyo. Diba? Kung merong kapagpakan na nangyayari. Kaya kailangan magsalita rin kami na, teka muna, kaya napakalalim ng aming divide, yung political divide o yung bloke-bloke dyan sa Senate ngayon. Dahil nga doon sa mga gano'ng mga insinuation. Pero sir, Senator, kung may insinuation sir from one of your colleagues na meron daw kayong bahagi ng plot. o may heads up kayo ahead of time na magkakaputukan. That's very antagonistic. Wouldn't that be an ethics issue? Well, kung mayroong magpapile, ang narinig ko merong, I think, merong civil society group na plano mag-file ng ethics complaint against one or more senators. Although, Dahil sa pangyayari ng May 13. Hindi ko alam kung tuloy yun, kung gagawin talaga nila, pero narinig ko yun. Actually. Narinig o pinlano? Narinig o pinaplano? Narinig o kasama sa pag-uusap? Magulo, hindi ko naiintindihan. Very emphatic, Senator, yung sinabi nyo na there was no attack on the Senate. With the recent press conferences ng gobyerno, ng DOJ, ng PNP, ng DILG, showing the CCTV and other forensic evidence, are you now willing to go further from there was no attack on the Senate dun sa conclusion that it was staged? As early as bago nagkaputukan, nung bago kasi ako umalis nung Miyerkules, tinawagan ko siya nag-message ako kay Director Melvin Matibag. Ang tanong ko sa kanya, sabi ko, between us, meron ba mangyayaring arestuhan sa Senado?
Maliwanag yung sagot niya eh. Wala. Walang instruction, hindi kami gagalaw. Pero sinabi niya rin na meron silang tao doon sa GSIS premises, doon sa jurisdiction na yung area. Dahil may request si GM... Hindi, huli na yan. Huli na yan. Yang pagkukwento mo na yan, nakaangkop na doon sa naratibo nila na talagang meron sa GSIS. Wala naman tayong issue doon. Abangan mo na lang. Mahilig ka rin lang naman sa CCTV. Lalabas din yung buong CCTV, okay? Tingnan natin, pagka lumabas na yung buong CCTV, kung yung naratibo nyo nitong sila Melvin Matibag, tatayo yan pagka lumabas na yung mga ebidensya. Yan naman. So alam ko talagang nandun sila sa, meron siyang tauhan, sabi nyo nga, Ba't di mo sinabihan yung mga kasama mo na senador? Nandiyan yung NBI, nasa sila, GSIS, nagpag-coordinate ba sila? Oo. Di ba? at that time, nasa mga 16 to 18 personnel. Dahil ang isa pang purpose doon, kung sakaling dadaan, kasi may access doon papunta sa GSIS meron silang hindi na malinaw kung anong gagawin. Pero nabanggit niya rin, walang arestuhan na mangyayari sa premises ng Senado, walang arestuhan na mangyayari sa premises ng GSIS Eden. Ang instruction niya raw sa mga tauhan niya, palalayuin, imomonitor, susundan, at hingin na instruction, further guidance, kung malayo na sa premises ng GSIS at ng... Kawawang Pilipino, no? Ang dami natin problema, pinagkakabala no talaga ng administrasyon na to, yung panggigipit kay Senator Rodante Marcoleta, kay Jingo Estrada. Nako, yan ang haubang napakalagi natin problema dito. Balita natin, merong reklamong kakarapin itong ating Senator Rodante Marcoleta sa Ombudsman. Mamaya pag-usapan ho natin yan sa susunod. ng Senate. Maliwanag yun. Kaya alam kong wala mangyayaring gulo. So, doon pa lamang, So yung nangyari na yun, nakita, tinawag nitong sabi ni Plaska, sino kayo? NBI kami. Babaan niyo yung mga armas nyo. Pasugod pa rin, nag-warning shot. Hindi gulo yun. Hindi gulo yun, palakpakan natin. Naratibo yun Naratibo ng minority, dapat kasabay nung naratibo ni Matibag at ng DOJ at ng mga kusino mga Poncio Pilato nasa administrasyon to si Marcos. mali na kagad yung insinuation na alam namin may mangyayaring gulo. Ang nangyari kasi earlier, nag-announce si Senate President Alan na magkaroon kami ng All Senators Caucus para pag-usapan yung mga bagay-bagay na moving forward, dahil Thursday niya, parang 3 days pa lang siya. Pero bandang huli, binago niya na yung announcement na majority caucus na lamang. Wala naman kaming session. So ako mismo, nagpaalam ako sa mga staff ko, sabi ko, umuwi na kayo kasi medyo may nababalita na magla-lockdown. For some reason, kasi nag-announce na si Senator Bato na plano raw siyang arestuhin. Hindi namin alam kung ano yung batihan niya. Pero kaya nga, yun yung nagbunsod sa akin para makipag-ugnayan kay Director Matibag para to confirm sa kanya kung meron bang arrest na mangyayari sa araw na yon. Ang sagot niya, wala. So, kaya umalis ako. Ang lagyan lumabas sa media, 7:24 ako umalis. Actually, umalis ako mas maaga. 6:18 ako lumabas ng Senate. Pero bago ako lumabas, nagka-ugnayan kami ni Director Matibag. At doon nga ako dumaan sa sa gilid, doon sa GSIS gate. Kasi napansin ko, napakaraming tao dito sa main gate namin. Sabi ko sa driver, huwag ka na dyan dumaan kasi magulo dyan dito na lahat sa... At may humara nga sa amin doon, Blue Guard. Dahil ang sabi ni Director Matibag, body system, isang Blue Guard at saka isang NBI. Totoo nga, doon sa gate sa side gate, papunta GSIS, exit, meron talagang Blue Guard at saka merong, sa tingin ko, NBI yon na sinita kami, pinababalik kami, pero sabi ko, magpakilala ka na lang kung pwede makidaan tayo rito, makiusap ka na lang. Pinayagan naman kami. Sir, para lang klaro, so ang sasabi po ninyo, before pa mangyari yung putukan, ang usapan po ninyo ni Director Matibag, as per Director Matibag, sila lamang ay susunod o bubuntot kay Bato kung sakaling lumabas siya. Yun ang pagka-intindi ko. At saka, medyo maliwanag yun na sinabi niya na walang plano talaga. Kasi unang tanong ko sa kanya may aresto mangyayari. Sagot niya, wala Senator, you were a former Philippine National Police Chief.
pakiulit lang mo sa amin kung ano yung mga rules ninyo involving warning shot dyan sa loob ng ganyang klaseng building. Bawal. Sa SOP naman, walang warning shot eh. Pag inassault ka, Oo. at binabaril ka, edi barilin mo in self-defense. Barilin Siya mo. naman ang justification. Alam mo, pag binunot mo yung baril mo, dapat sisidido ka o may dahilan ka. Dahil imminent yung danger sa buhay mo o kaya sa buhay ng kasama mo. That's the only justification. Nabubunot ka ng baril at itututok mo at ipuputok mo. Pero yung warning shot, lalo pa nga sinasabing in-assault, under attack. Tapos mag-warning shot ka. Ang under attack, dapat ang unang nagpaputok yung attacker. Yung mag-assault, hindi yung ina-assault. I mean, you are, according to the rules as well, you are allowed to fire a warning shot if your life is in imminent danger or if you are outnumbered. May mga ganung conditions, di ba, Senator? No, wala. Walang ganon. Walang warning shot talaga para kay Ping Lacson. Wala, hindi. Pero base sa ibang mga law enforcer, meron naman talagang warning shot. Pero dito dahil nga yung naratibo dapat maging masama yung ginawa ni Aplasca, hindi nila kaalyado, tropa ni Senator Balto de la Rosa kuno, kaya bawal mag-warning shot. Okay, bawal. Ganon sa standard operating procedures na warning shot. Hindi talaga pwede. Well, sir, Walang ganon. yes, sir. Sir, sa POP Ay, yung binasa mo na 2021, manual, may konting exemption, but it's very particular. Only if you're overpowered or outnumbered. Or imminent danger talaga. Those two words are in the newer revised manual of 2021, I think, or 2020. Well, Ed, if you're under danger, under threat ang buhay mo, nakatutok yung baril sa'yo, ba't ka huwag magwa-warning shot? Barilin mo. Pero, General, Self-defense ka sa korte. General tuloy. Yung self-defense. Kung Sabat kasi na nasabat itong si Llamas eh. Yung pambira eh. Kumustahin mo si Risa kung okay lang siya, di ba? Para naman kayong walang nakaraan ito si Senator Risa. Kumustahin mo siya, alam niya ka. kung mapapatunayan mong in self-defense ka bumaril. Pero warning shot, pinabaril ka, magwa-warning shot ka. That Pero, doesn't make sense to me. Pero Senator, si Aplasca ay civilian eh. Hindi naman siya law enforcer dyan, di ba? Di ba may problema ka kung nagpaputok ka sa law enforcers? Being a civilian? Lalo na nauna ka? Malaking problema. Kaya nga ngayon nag-iimbestiga yung PNP, yung CIDG, tsaka yung NBI. Paubayan na lang natin sa kanila kung ano yung kalalatasan ng kanilang investigation. Tinatanong nyo lang ako bilang isang dating Chief of the Philippine National Police. Yun ang pagkaalam ko na isa lang ang justification para yung baril iputok mo. In self-defense lang yun. Yeah. Okay. Kaya nowhere will I find sa mga Justification for it. manuals na under threat ka, imminent danger na yung buhay mo o yung katabi mo o yung kasama mo o maski sino civilian. Yeah. Magwa-warning shot ka. Yeah. Hindi Okay. mo i-depend yung buhay mo kasi patay ka. Warning shot eh. Pag sinabing warning shot, up in the air eh. So, paano mo i-depend yung buhay mo kung magwa-warning shot ka? Barilin mo yung babaril sa'yo. That's true. Let me pivot now, Senator. May isang proposal to allow voting in absentia in the Senate. I believe it's being pushed by the majority bloc. Ano nang, what's the progress on that, and do you think it'll pass? In absentia meaning voting by Zoom. Nag-motion si Senator Marcoleta. Alam ko namin yung tumbok eh. Kasi precarious nga yung numero. Pero ito, iamin yung rules ng Senate na pwedeng pwedeng mag-participate at bumoto ang isang senador na wala physically sa floor. No? Pero maliwanag sa rules namin, tinayagan lang yan noong nag-COVID. Pagka merong force majeure, nagkabagyo, earthquake, na hindi pwedeng pumasok kasi giba yung Senado o kaya structurally medyo delikado, pwede yun. O kaya may national emergency, just like yung COVID. So noon talaga naka-Webex lang kami at nakakaboto kami. Pero pagka walang ganong emergency, kailangan baguhin namin yung aming rules. Yung kanya motion, agad-agad. At hindi ko na matandaan kung agad-agad inaksyonan nila, pinagbotohan nila
But hindi po pwede yun. Kasi sa rules namin, binasa ko nga ito kasi doon sa isang motion, na yung kay Senator Joel, pineso ko ngayon, how was my vote counted? Kasi nasa lounge kami noon, pero nakita ko sa TSN, doon sa journal, advance copy. Unanimous yung boto. Sabi ko, paano nabilang yung boto ko kung unanimous? Wala naman kami rito. Yung Rule 41, Section 117, kailangan nasa Senate floor, nasa plenary yung senador para makaboto. Kung wala siya sa plenary, hindi siya makakaboto, hindi mabibilang ang boto niya. Is it possible though that they could push it through? I mean, how does it work? Kailangan majority vote, so 13 out of 24, no? To change the rules of the Senate. Mahabang discussion niya kasi dapat yan i-refer sa Committee on Rules. Kasi amendment ng rules. Pagdating sa Committee on Rules, diskusyon, at yung halimbawang matalo kami sa botohan sa committee, debate pa uli sa plenary. Kung uubra ba yung amendment na yan. At kung halimbawang ma-overwhelm kami ng boto sa plenaryo, may publication pa yan. At pwede pa namin questionin yan sa Korte Suprema. Although, ang tradition, again, ang tradition, normally, pag internal yung pag-uusapan sa Kongreso, hindi Pero may masyado option na nakikialam gawin ang Supreme Court. Very rare yung sitwasyon na pinangamasukan nila yung internal rules ng Senado. On another note, Senator, anong mangyayari sa Blue Ribbon report nyo? Nako, Tapo na ba sa basura yan? Wala na yun kasi Back to the hindi drawing naman board? napirmahan ng wala majority kwenta, basura talaga, anak ng toko. Iniilaga niya yung mga mastermind. members. So hindi na take up sa floor, hindi na pagdebatehan. Pero yung aking chairman sa progress report, nandun na sa ombudsman. So lahat naman yon and more, pinadala namin doon para makatulong. Kasi sa tingin ko, sayang naman yung pinagpagura namin ng ilang buwan, 7 months. Dahil lamang sa hindi na pirma na majority members, hindi mapapakina. Hindi naman sayang yun, ikaw naman eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Iuwi mo sa inyo, pagka wala kang pampunas ng puwet, gamitin mo. Sayang na, naka-PDF pala, sorry. Ipaprint mo na lang, para meron ka remembrance, di ba? Pagka nasa nangungubeta ka, basahin mo yung di dapat nandito si Romualdez. Ipunas mo sa pit mo, tapos i-flash mo. Ganun lang. Labangan, hindi talaga, magagamit Pino. after all, public records naman yon na yung mga dokumento naman doon, authenticated. At saka yung mga pahayag naman doon, mga testimonial naman doon, talagang pwedeng gamiting testimonial evidence kasi nga, under oath naman yung ginawa. At yun naman, pwedeng i-affirm nila sa ombudsman o kaya sa DOJ. So, ano na yun, maski hindi ma-adapt yung committee report, yung partial committee report, that is of no moment as far as the investigation being conducted by the ombudsman or any investigating agency is concerned. Senator, consider doon na si Senator Bato, no? He's wanted, he's on the run. Incapacitated din siya ngayon as a senator actually. Gaano katagal po kayo maghihintay para ano bang pwedeng gawin kapag ganyan? Mukhang marami ng mga tao nagsasabi. Kapag ganyan, dapat pwede ba siyang i-drop from the rolls or pwede bang suspindihin? How long will taxpayers... Ang unfair naman kayo. Si Leila de Lima nga. Nakakulong na siya at lahat-lahat. Hindi niyo ginawa yan. Kay Senator Bato, gusto niyo tanggalin na siya kagad. have to wait para malaman kung anong pwedeng aksyon sa senador na hindi na pwedeng gawin ang kanyang mga responsibilidad as a lawmaker. Merong pending ethics complaint filed against him na sufficient in form and substance. Ito yung pinal ni dating Undersecretary Magno. At pending yun sa Committee on Ethics. May sarili kaming mechanism tungkol dyan. Didinggin niya ng Ethics Committee at kung magkakaroon ng rekomendasyon ng Ethics Committee na dalhin sa plenaryo, pag-uusapan namin yan doon at it takes 2/3 votes bago siya ma-suspend ng 6 months or more or ma-dismiss sa Senado. 2/3 na naman. So, again, it'll take 13 votes out of, well, at least majority No, votes. 16. 16 votes yan kasi Pero yung, pag grave offense na 6 months or more ang suspension hanggang dismissal, 2/3 yan, meaning 16 votes yan. yeah.
But in the meantime, there's also, kasi mukhang medyo mahaba-haba pa yung proseso na yan. In the meantime, there is also a proposal to shut his office and suspend yung mga staff niya, especially since about 10 of his staff are his relatives. Kamag-anak. Oo, mga kamag-anak. And somebody did the math. And Para naman yung mga yung ibang mga congressman. Hindi ka ano-ano yung ano nila. Di ba nga itong si Tuta Soto, sinong ano niya dyan? Shara Soto. Wala nang problema sa inyo. Ang dami yung issue sa buhay nyo. And basing on their salary grade, maabot ng halos almost 1 million pesos yung salaries alone for his staff. And of course, you know, these are staff that can't substitute for him, right? They can do his bidding, pero hindi naman sila pwede mag-substitute sa kanya. So wala din silang masyadong trabaho whilst he's on the run. So what do you think about that proposal to shut his office? On Monday, merong kasing pending motion si Tito Sen, na i-refer sa Committee of the Whole yung privilege speeches ni Senator Risa, Senator Erwin, pati magiging mga manifestations on Monday, no? Tungkol doon sa nangyaring kagulo sa Senado. I'm sure masasama yan sa diskusyon namin sa Committee of the Whole kung ano yung dapat na aksyon na gawin ng Senado sa kaso ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa kanyang trabaho sa Senate. Masasama yan kasi pag Committee of the Whole, lahat sama-sama na yan. Maganda rin yun. Pag Committee of the Whole, parang kung ano yung ma-adapt doon, effectively, yun na rin ng bali, although pagdidebatehan pa rin yan sa plenaryo. Kasi maski Committee of the Whole, committee pa rin yun eh. So, ang sure, masasama sa diskusyon yan. But he still is not disqualified from holding public office or sitting as a senator because he is not convicted. He's just it's just an arrest warrant. So He's just on the run. For all intents and purposes, he still, I think, at this point retains the right to be a senator and to have a staff and to have an office, at least at this point. Yes, that is correct, Ed. Ano? At the most, wala siya sa jurisdiction ng Senado. So, hindi siya makaka-participate sa pagboto. No? Dahil lang sa rules namin, pag outside ka ng country, hindi ka kabilang sa quorum. No? Yun, debatable din ito kasi nandito sa bansa. Pero parang sabi mo, incapacitated siya. He's not able to participate. Pero pwede pa rin sabihin ng majority block, hindi. Kabilang pa rin siya for purposes of counting decorum. Halimbawa, meron kaming pagbobotohan na simple majority yung kailangan. At lahat ng 23 present. So kung ang ating treatment kay Senator De La Rosa, wala sa jurisdiction ng Senado, 23 lamang yung base number. Therefore, 12 yung majority. Pero kung siya bibilangin na nasa jurisdiction pa rin ng Senado, 24 yung Senate, 13 ang kailangan bilang for purposes of majority sa botohan. This is assuming na lahat ng senador present na nandiyan sa jurisdiction nga ng Senate. Kasi ang rule namin, pagka nasa abroad, hindi ka binibilang eh. 12 lang yung majority number eh. And it comes back to Ami's question nga, na how long do you allow him to be incapacitated before you declare him incapacitated, di ba? Because he was gone 6 months, tapos nag-reappear, tapos now gone again. You have some experience in that, Senator Lacson. Sinirado ba yung... I already answered that, na masasama ito sa itatagil namin pag nag-convene na yung Committee of the Whole. But in your experience, was it 2010, 2011, sinirado po ba yung office niyo? Merong move na ganon. Ako, mabuti nabanggit mo yan, Regina. No? Iba yung situation ko. Kasi at that time, umiiral pa yung Miranda Doctrine, yung Miranda versus Tulyao. Jurisprudence ito na kung saan, even in the absence, Na nga mga kababayan, naglolokohan na ho sila dito. Halos mag-40 minutes na ho tayo nag-uusap-usap dito, pambihira. Wala man lang ho tayo narinig sa presyo ng mga pangunahing bilhin, presyo ng mga produktong petrolyo, kawalan ng trabaho, malapit na baha. Senator Bato, palakpakan ho natin itong mga reporter at programa na ito. Di ba? Palakpakan ho natin. Di ba? Sabay nyo na rin yung like and subscribe. Pambihira itong mga to. Alam natin Pilipinas. God save the Philippines ho talaga.